sa ating napapakal or what, natatayang lahat ng mailikas. Sino po dito yung may natira pang spaghetti sa red? Kami po sauce lang, wala na po yung pasta. Anyway, sabi po sa Psalms chapter 8, verse 3 to 4, pinagmasdan ko ang langit na gawa ng iyong kamay, pati ang buwan at mga bituin na inyong inilagay. Ano ba ang tao upang iyong pahalagahan? O anak ng tao upang iyong pangalagaan? So, para sa akin po mga kapatid, hindi po ba si Lord yung creator of the whole universe? Yung solar systems, yung lahat-lahat ng nakikita natin na doon sa libro ng bata tayo sa science. Lahat po yan si Lord po ang creator niya. Pero ano ba naman yung kalitiin nating tao pero mahal niya tayo? Hindi po ba? Nakakamangha kasi sobrang ni Lord parang talaga siya yung Lord of all worlds, sabi nga sa Revelations. Tapos tayo natihamak na tao na palagi nagkakamali, palagi nakakagawa ng hindi tapos yung kanyang grace para abutin tayo. And at the same time, mahal niya tayo. At hindi yun dahil sa sarili natin lakas. Dahil yun ay mahal na tayo. Yun ang dahilan. I-create na tayo. We are His creations. So, sa mga kapatid, sa lahat mo na nilikhahan ng ating Panginoon, tayo po ay pumalakpak. Wala po tayo gagawin sa pagpulit magsamba sa Kanya na may pagsalamat sa ating mga puso. Amen?
ayusin yung tungkol dito sa reflection nito na aking ibahagi sa inyo. Na maganap ang kanyang kaharian at mangyari ang kanyang kalooban sa ating mga buhay. Kaya ngayon 2026 mga kapatid, simulan natin ng tama at make sure na yung ngalan niya lang ng ating Panginoon, ang ating Panginoong Jesus, yun lang ating maitataas. At hindi lang ngayon dahil bagong taon, ngunit we do our best. Of course, hindi natin kaya sa sarili natin lakas. Hindi natin yung kanyang tulong. And let us make sure na si Lord Jesus yung laging nasa center ng ating family, ng ating buhay, nang sa gayon ay maging maayos yung ating mga buhay. Amen po ba doon? Kaya i-declare natin na maghari ang ating Panginoon sa ating buhay. Iyakan sa buhay ko'y taglan. Malapit sa'yo nais ng puso ko. Mapalapit sa'yo laging nais kong gawin. Maghari ka ngayon. Senhor.
really, Lord, is thank you, Lord, kasi lahat sa inyo po galing. Lahat po ng bagay dito sa mundo, sa inyo po nagmula. Wala po kami kay pagmamalaki, Lord. Jesus. Wala po kami magagawa, Lord, dahil sa mundo ibabaw niyo po kung hindi po kami sasamahan. Yan po ang katotohanan. Kaya, Lord, salamat po dahil lagi mo kami sinasamahan. Throughout the year, Panginoon, the past year, hindi mo kami iniwan. At dito kami nakakakilala sa inyong pinagyan. Wala po kami hindi po dahil sa aming lakas, hindi po dahil sa aming kagalingan, kundi dahil sa inyong Panginoon. Dahil sa inyong pinagyan sa amin. At this morning, as we study your word, Lord, may your Holy Spirit be with us. Samahan mo kami, Lord, dahil sa diyon na yan. May prepare ang aming puso't isipan, may handa, Lord, dahil sa kung ano po ang aming magiging topic na yung mga maraming salamat, Lord. Wala po kami talaga ibang sasabi kundi salamat sa inyo po natin po. In Jesus' name, Amen. Kalapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pong mga lingkod ng Panginoon, sa ating mga manulito, mga kanta, ang palayan ng Lord. Siguro tayo po muna yung po at tayo yung manalangin. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Panginoon, maraming po salamat sa iyong Santong Espiritu na laging sumasama po sa amin. Salamat po, Lord, sa pagkayo mong dala sa amin sa lugar na ito. Kami umawit, sumamba sa iyo. Salamat sapagkat di namin magagawa ito sa ating sariling kagustuhan, kundi dahil sa iyo lamang, Panginoon. Tunay po, Panginoon Diyos, ang kalakasan galing sa iyo at ang iyong pag-ibig, Panginoon, at kahit kailan ay hindi nagmamaliw. Kayo po ang Diyos noon, nagsimula ang taon, natapos ang nagsimulang muli, Panginoon, pinatutunayan mo, Panginoon, ng iyong katapatan at ang iyong kabutihan kahit kailan ay hindi po napapawasan. Panginoon, sa umaga ito, habang kami po ay mag-uusap, magkukwentuhan, mag-aaral po ng iyong salita, baguhin mo po kami, turuan mo po kami. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen and Amen. Palakpakan natin si Lord. Okay. So, pwede ba kayo tumingin sa katabi mo? Sa katabi. At sabihin mo, Happy New You. Hindi natin, ha? Happy New You. Okay, kailangan magiging happy tayo kapag bago tayo. Okay, so tayo po dumako sa ating po pag-aaral ng salita ng Panginoon na ating po pupunin sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17 sa NIV 2011 edition. Samulan po natin ang ating pagbasa. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone, the new is here. Ang ating pag-aaral po sa umagang ito ay simpleng pamagat. A new year, a new life in Christ. Muli palapakan natin ng Panginoon. Praise God. Muli po ay Happy New Year sa ating lahat. Kamusta na po yung New Year ninyo? Nakakatuwa sapagkat marami ang mga kapatid natin talagang nag-uwian na. Wala sa bakasyon. Kasi siyempre, kapag ganyan mga okasyon, maganda yung pamilya, nagsasama-sama, nagbabakasyon. Dalawa kasi ang dahilan kaya nagbabakasyon para makatipid din sa mga mababagsik na inaanak. Pero hindi ka pa rin lulusot, O hindi pa rin lulusot. Okay, so, alam mo niyo, paano nga ba magiging happy ang ating New Year? Ang pinakamaganda sa Happy New Year ay hindi po yung year, kundi yung salitang new. Sabihin natin new. Palagi ko, marami mga bago sa atin. Yung mga new look. Meron siguro sa inyo, bago yung damit, bago yung cellphone niya, bago yung sapatos. Napakarami mga bago ngayon. Yung siguro bago yung kotse, o yung naman ay bagong linis lang. O yun man, bagong bahay.
Alam po ninyo, maganda yung salitang bago. Kung tatanungin natin ang Panginoon, Lord, ano ba yung gusto mo sa amin? Ang sasagot ni Lord sa atin, bago din. Anong bago? Bagong ikaw. Tumingin ka ulit sa katabi mo, sabi mo, bagong ikaw. Okay, kasi mahalaga, yung pagbabago, hindi lamang ng kalendaryo, kundi pagbabago natin. Yan po ang intensyon at motibo at layunin ng salita ng Diyos na tayo'y mahubog, malikha na ayon po sa kanyang wangis talaga. Okay, so, every New Year, everyone wants, ano ba yung gusto ng mga tao? Siyempre, gusto natin yung mga fresh starts, new plans, new hope, yung mga bagong simula. Maaaring yung ating nangyari sa 2025, medyo mga pangit. Kaya gusto natin maging maganda yung ating simula ng taon. Tama ho ba yun? Yung mga plano natin pangit, pinaganda natin. Yung maganda, mas pinaganda pa. Amen po ba yun? At sabi nga, gusto natin ng bagong pag-asa. Hindi lamang yan, sapagkat marami mga tao ngayon, pagpasok mo ng school, madalas ang tinatanong, papasugan kang teacher, ano yung New Year's resolution mo? Ano nga ba yung mga New Year's resolution natin mga kapatid? Meron ba? Dapat ang Kristiyano, meron din as a Christian. Tanong natin is, what is your New Year's resolution? Yung iba, ang sabi, magdadayot na ako. Kasi masyado akong matakot eh. Ano ho? Yung iba naman, nagsasabi, matutulog na ako ng maaga, napupuwit ako sa social media. Tulog na ang lahat, pati manok, gising pa rin ako. Magbabawas ako ng social media. Kaya mga ganyan, ano ho? Yung iba naman, tamad ako eh, hindi ako mautusan sa bahay. Mula ngayong taon na ito, hindi na ako utusan ng nanay ko, matututo na akong maghugas ng plato. Wow! Nawagay na na ba? Naku, itong taon na ito, napakatamad ko, magpapakasipag ako sa church. Lagi akong attend kasi abala ako. So, ang New Year's resolution ko, ilalagay ko na sa aking schedule, number 1, si Lord. Amen po ba yun? So, maganda. Alam po niyo, ganito mga taon, marami tayong mga plano, marami tayong gustong pagbabago. Siyempre, ang pagbabagong gusto natin, papaganda. Amen po ba yun? Kaya mahalaga po yun. Ngayon, itong alam po ang nagiging problema natin. Ano ho? Pag lumipas na ang mga buwan, mga 3 buwan siguro, o mga kalahating taon, ang problema, bumabalik tayo dun sa dati. Tama ho ba yun? Nangyayari po ito, yung sabi, hindi na ako magdadayot na ako. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin nagdadayot, malakas ka pa rin kumain. Ano ho? Hanggang ngayon, kumipot ka pa rin. Ano ho? Alam po niya dapat yung mga kumipot daw, maging mapagbigay. Yung sobrang mapagbigay, maging kuripot ka naman. Nauubos na. Kailangan binabalansin natin yan. Ngayon, nakita natin dito, nalulungkot tayo sapagkat madalas yung New Year's resolution natin, katulad din last year, walang natupad. Walang nangyari para lang dumaan sa buhay natin. Ano ho? Ngayon, nabago ang kalendaryo. Sino sa inyo gagamit pa ng lumang kalendaryo? Siyempre, tatapon muna yung 2025. Kailangan meron na tayong 2026. Pero, bakit ganoon? Nabago ang kalendaryo, pero hindi pa rin tayo nababago. Amen? Ilang taon na ang ating panalangin at naisin magbago, pero hindi pa rin tayo nagbabago. The heart cannot change the heart. Ang tunay na pagbabago, yung true change, a truly new life comes only from Christ. Amen? Kay Kristo lamang po. Siya po yung bumabago ng buhay natin. Kaya kahit anong gawin mong pagpaplano, pagnanais, pangarap, pagbago, pag wala si Kristo sa puso mo, hindi ka magbabago. Maaaring ikaw ay nagre-repent sa iyong kasalanan, pagkukulang, pagkakamali, pero ang nangyayari, 2 araw. Repent, repeat, repent, repeat. Nag-repent, inulit. Nagsisi, inulit. Kaya nga ho, tandaan po natin, mahalaga po sa ating buhay yung salitang pagsisisi. Pero ang problema, hindi lahat na nagsisisi o hindi lahat ng umaamin ay nagsisisi. At hindi lahat na nagsisisi, nagbabago. Amen? Ano bang mahalaga sa pag-amin? Ano bang mahalaga sa pagsisisi? Yung pagbabago. Amen po ba yun? Kasi yun pong dahilan kaya ibinigay sa atin ng Biblia, ibinigay sa atin ng gawain sapagkat ang nais ng Diyos ay hindi lang tayo umatin at masabi nagsimba, kundi magkaroon ng pagbabago at paglago ang ating buhay Kristiyano. Kaya kung tatanungin mo ang iyong sarili, ano nga ba ang nadagdag sa akin? Makapulutimbang na lang na wala na yung pagiging
kabangalan ay nabawasan pa. So mahalaga po si Kristo lamang at wala nang iba ang pwedeng bumago po sa atin. Amen po ba yun? Ano yan? Totoo yan, promise. Kahit magpakabait kayo, hindi tayo babait pag wala po si Kristo sa buhay po natin. Kaya yan ang dahilan. Kaya sinabi po ng 2 Corinthians 5:17. Kilala natin yung sumulat nito. Sino po? Si Paul, si Pablo. Nagtutukluban po ito ng salbahe. Sa kanyang kapanahunan, dahil hindi pa po siya nakakakilala kay Kristo, lahat ng may Kristo, inuusig niya. Yung ba? Talagang pinupuntahan niya, pinapakulong niya, sinasaktan niya, tuwan-tuwa siya pagka pinapatay ang mga Kristiyano. Pero akala niya, tama yun. Dahil ang alam niya, religyoso siya, ang alam niya, banal siya, ang alam niya, mabait siya. Pero, nung nakilala niya si Kristo, naranasan niya ang tunay na pagbabago. Kaya nga sinabi niya, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. Kaya yan ang kanyang sinabi. Apat po na punto sa ating pag-aaralan sa umagang ito. Number 1, a new position if anyone is in Christ. Meron tayong bagong kalagayan, meron tayong bagong posisyon sa Panginoon. Tandaan natin, tayo po dati nandoon sa ilalim. Nandun tayo sa kapahamakan. Malayo po tayo sa Diyos. Praise the Lord sapagkat inabot po tayo ng Diyos. Amen po ba yun? Napakabait ng Panginoon. So, ang verse na ito ay nagsisimula sa isang kondisyon. Kung gusto natin na mabago talaga ang buhay natin, magkaroon ng pag-unlad ang pakilala natin kay Jesus, isa lamang po ang kondisyon. Ano po yun? Dapat tayo po ay na kay Kristo. Lahat na kay Kristo magsabing Amen. Okay, patunayan po natin ha. Palagay ko, pagkatapos ang ating pag-aaral, mapapatunayan natin iba talaga ang na kay Kristo. Okay, if anyone is in Christ. Ngayon, being a Christian is not just about changing behavior, being religious, trying hard to be good. Hindi po ganyan ang pagiging Kristiyano. Ano ho, akala natin, pag nagbago ang ugali natin, Kristiyano na tayo. Bagamat, mahalaga po ito sa pagbabagong Kristiyano, pero hindi nangangahulugan kapag tayo yung reliyosong tao, ikay Kristiyano na. Kasi maraming religyoso, pero malayo sa Diyos. Katulad ng Pasko, nung ating pinag-aaralan, marami ang diwang ng Christmas, nagbabati ng Merry Christmas, pero sa kamakikakita, kung sino may birthday, hindi inimbitahan. Amen ba yun? Pagka sa babatian ng Merry Christmas, ang sagot sa iyo, asa ng regalo ko? Eh hindi naman ikaw may birthday, si Kristo. Kasi ang totoo, si Kristo hindi inimbitahan. Kaya ho, ang pagiging Kristiyano ay hindi lamang sa kabaitan. Kailangan mayroong pumasok sa buhay po natin. Amen po ba yun? Kaya ho dapat binubuksan ng ating puso, tinatanggap ang Panginoon, at ipinamubuhay ang kanyang salita. Anong ibig sabihin? It is about relationship. Dahil po sa relasyon, yun po ang gusto ng Panginoon, magkaroon tayo ng malapitang relasyon sa Kanya. Kaya nga po yung John 3:16, ano yung sabi ron? For God so loved the world. So meron siyang pag-ibig sa atin. Kasama tayo doon. Kaya nga, ipinadala niya si Jesus at namatay doon sa krus ng Kalbaryo dahil sa pagmamahal niya. Gusto tayong ng Diyos na maibalik sa Kanya. Sapagkat ang nilikha ng Diyos ang unang tao, gusto niya laging close. Amen ba yun? Gusto niya lagi nag-uusap, laging may panahon sa isa't isa. Mapansin natin sa Bible, nung wala pang kasalanan ng tao, palagay ko ito'y maririnig ni Eva at ni Adan ang yabang ng Diyos, excited sila. Andiyan ang Diyos, salubungin natin, miss ko na siya. Di ba ganoon? Yun yung excited sila talaga na makinig at makilala at patuloy na maiyakap ang Panginoon. Pero nung pumasok ang kasalanan, ano po nangyari? Naputol yung relasyon. Nagtatago na ang tao. O andyan na si Lord. Asan ang tao? Nagtatago. Amen? Mahal ko si Lord, pero nasaan ka pag-araw ng pagbasa ng salita ng Lord? Marami tayong tinatawag na mga idinadahilan. May mga dahilan talaga. Kung minsan talagang reasonable. Pero may mga dahilang nagdahilan lang. Iba kasi yung dahilan sa nagdahilan. Ano? Yung mga nagdadahilan talaga, maraming sinasabi. Masakit ang ulo, masakit ang ulo ko, masakit ang
Ang tayo na, ang daming masakit dyan. Kaya nga wala ka na naman. Anong dahilan? Naubos na dadahilan mo kasi nagdadahilan ka lang. Pero iba yung may dahilan, may reason talaga. Yung iba sa atin, may work, may ginagawa. Naunawaan ng Diyos yan kasi kahit nasa bahay tayo, nag-online tayo, nagbabasa na nanalangin. Pero yung iba, talagang wala talagang ginagawa. Hindi na excited. So yung relationship, yung pagiging excited, yun ang gusto ng Diyos maibalik. Kaya pansinin nyo, sabi ng banal na kasulatan, yung love na tinuro ni Lord. Love the Lord your God with all your susunod naman doon sa heart. With all your heart, with all your mind, yung buo ba? And then love your neighbor. So, relationship ang mahalaga. Hindi yung pagkain lamang, hindi yung damit na isusuot, kundi yung relasyon natin sa kapwa natin. Alam niyo ba ang masaya sa Pasko at masaya sa okasyon? Hindi yung kakainin mo, kundi yung pinakakain mo. Amen? Hindi yung maganda mong sinusot, kundi meron kang ipinasuot, sinare mo sa iba, namili ka ng something and doon sa kapwa mo. Yun ang gusto ng Diyos. Sapagkat ang relasyon, hindi mo iniisip ang sarili mo, iniisip mo ang kagalakan ng iba. Amen po ba yun? It is about relationship. Mahalaga po yung relasyon, mga kapatid. Huwag natin hayaan na ang relationship natin manlamig. Amen po ba yun? Kaya nga ho, marami tayong pwedeng gawin, pwede tayo magbasa ng Bible. Kung hindi tayo naka-attend ng church, meron tayong online. Pero huwag naman natin gamitin lagi yung online. Mag-online na ako, meron namang church. Kailangan ay yung puso natin alam ng Panginoon yan. Amen? Alam niyo ba yung pagsamba sa Panginoon, yung pagdilingkod, ang tawag po doon ay sakripisyo. Sabihin natin sakripisyo. Di ba? Ang sabi ng Romans chapter 12, ano sabi doon? Offer your body as a living sacrifice. Pag sinabing sacrifice, hindi madali. Mahirap, masakit, uyat ako. Next week na ako magsimba. Pero nandito ka, sakripisyo kasi yun. Pati offering, pag nag-offering ka, sakripisyo. Hindi mo masasabing pagsamba ang ginagawa mo kung madali. Amen po ba yun? Kailangan mahirap, kailangan masakit, kailangan maglalakbay ka, kailangan may mga balakid na iyong haharapin at pagtatagumpayan kasi sakripisyo, mayroon kang pagmamahal kasi mayroon kang relationship kay Lord. Amen ba yun? Tanungin niyo yung mga bagong magnobyo at magnobya. Pansinin po ninyo, hindi papayag na hindi makita sa loob ng isang linggo, baka araw-araw na nandoon. Kasi para sa kanyang mahalaga yun eh. Amen ba yun? Sabi nga ng awit, kahit na ilang bundok, tatawirin ko. Tama ba? Kahit gaano kalayo, pupuntahan ko kasi makita ka ng mahal kita. Ganun din dapat sa Lord. Sa totoo lang, si Lord, pagkalayo-layo ng langit, dahil sa mahal ka niya, nagbiyahe, papunta ng lupa, naging sanggol pa, nakisama sa akin para sabihin, mahal na mahal ko kayo. Ako talaga ang unang bumiyahe mula sa malayo at para sabihin sa inyo, mahal ko kayo. Kaya mahalaga ho mga anak ng Diyos, balikan naman natin ang Diyos ng utang na loob. Balikan natin ang Diyos ng pagmamahal. Amen po ba yun? Palapakan natin ang Panginoon. Kaya dapat ang taon na ito, magkaroon tayo ng mga listahan ng mga pagkukulang. At magkaroon tayo ng listahan ng pagbabalik ng pagkukulang. Amen? Kung sa loob ng isang taon, ilang beses kang nakapagdasal, ilang beses kang nakapagbasa ng Biblia, nakasimba, tingnan mo. At pag nakita mong marami kang pagkukulang sa taon na ito, in Christ, paguhin po natin. Kaya yung Happy New Year, ang masarap, ang maganda sa Happy New Year, hindi yung year, kundi yung Happy New You. Palapakan natin ang Panginoon dyan, natin mga bagay po sa atin. Okay, so, what does in Christ mean? Ano ba talaga ibig sabihin ng salitang in Christ? Okay, so ang ibig sabihin nun, you are forgiven. Sabihin mo sa katabi mo, pinatawad ka na. So lahat tayo nagkasala at kapag inamin mo sa Panginoon ang kasalanan mo, ang ibig sabihin na in Christ, pinatawad na kita. Amen po ba yun? Hindi lang tayo pinatawad ng Diyos, kundi you are accepted by God. Kaya nga minsan may mga pagkakataon, maraming nalulungkot, bawasan ng buhay kasi wala nang tumatanggap sa akin, wala nagmamahal sa akin. Kasi yung tingin natin dito sa mundo, sa mga tao, bakit hindi ka tuminala sa itaas at sabihin mo, mayroon palang nagmamahal sa itaas na nagbumaba para sa akin. Amen po ba yun?
Mahalaga po maunawaan natin, kung hindi ka man tanggapin ng lahat, okay lang. Ang mahalaga, tinanggap ka ni Kristo. Tinanggap ka niya bilang anak niya. And you have a new life. Alam niyo, maganda sa Kristiyano, pwede kang magsimula ulit. Amen ba yun? Yung mga pangit, yung mga bulok, iwanan mo na. Amen ba yun? Tumingin ka sa katabi mo, sabihin mo, kapatid, iwanan mo yung mga pangit. Huwag natin, walang pangit na akin sa langit. We are created in the image of likeness of God. Ang ganda ng Diyos. Kaya dito, lahat ng pangit pinagaganda ng Diyos. Nagiging pangit lang tayo kasi depende sa laman ng isip at puso natin, nakakapangit ang problema kapag iyong pinoproblema ng gusto. Kaya sabi ni Lord, pumapangit ka na. Kailangan ibigay mo sa akin na nagpapapangit. Amen ba yun? Casting all your care sa akin kasi gusto ko maging maganda buhay mo. Magkakaroon ka ng problema, magkakaroon ka ng pagsubok. Pero kapag nasa akin ka, na kay Kristo ka, tatawa ka lang. Amen ba yun? Sabi ni Freddy Aguilar, tawanan mo ang iyong problema. Kasi pag hindi mo tinawanan ang problema mo, ang problema ang tatawa sa iyo. Ganun lang naman kasimple po yan. Okay, so, kaya ang sabi ng John chapter 1 verse 12, yet to all who receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Lahat ng tao nilikha ng Diyos, pero ang totoo, hindi lahat ng tao anak ng Diyos. Sapagkat ang tinanggap niyang maging anak niya ay yung tumanggap sa Kanya at naniwala sa Kanya at namuhay ng ayon sa pananampalataya. Amen ba yun? Lahat ng anak ng Diyos magsabing Amen. Magpatuloy tayong tumanggap at manalig. At isang buhay po natin, makilala si Kristo at mahalata po sa atin. Kaya nga lagi natin sinasabi, yung araw, pag may dalang manok, sa bumero. Pag may dalang alak, lasinggero. Pag may dalang Bible, Kristiyano. Di ba? Mahalaga po yung nahahalata sa atin. Kaya nga, ngayon, di na tayo, kadalasan, di na nagdadala ng Bible, nasa cellphone na lang. Ang hirap na tuloy mahalata. Amen? So, kung wala kang Bible, wala kang ganyan, ipahalata mo sa ugali mo. Na kahit may mga umiinis sa'yo, gumagaling sa'yo, ngingiti ka lang. Hindi mo papatulan. Amen ba yun? Na kapag kami gumawa ng masama sa'yo, gantihan mo ng mabuti. Amen ba yun? Yun po yung magandang ugali na isang Kristiyano. Dapat mahalata kang Kristiyano. May minsan nagkaroon kami ng men's fellowship dito kahapon. May isang kalalaki. Sabi niya, meron isang kasama sa trabaho, sinasabi, pastor ako dun sa amin, nag-share ako ng gossip, pero nasinggero. Pero hindi natin ka-church iba. Nagsisigarilyo. Umagawa, nagmumura. Kaya ang pagiging Kristiyano ay hindi sa pangangaral at pagsaulo ng maraming verse sa Biblia, kundi dapat makita at mahalata sa atin ang pagbabago dahil sa salita ng Diyos. Kaya sabi ng Biblia, be a doer of the word and not hearer only. Kahit maganda ang Biblia mo, marami kang alam na verse sa Bible, palagi ka nagsisimba, pero ang ugali mo ay hindi pa rin nagbabago, ang lahat ng yan ay baliwala. Amen po ba yung mga kapatid? Dapat nahahalata. Your new year will only be truly new if your life is rooted in Christ. Dapat po nag-uugat tayo sa Panginoon. Dapat lumalago tayo sa Panginoon. Dapat marami na tayong alam pagtungkol sa Panginoon. Mahalaga po yan, mga kapatid. Pangalawa, a new identity. He is a new creation. Ito yung bagong pagkakilanlan sa atin. Amen? Maganda na nakikita na yung kakaiba sa buhay natin. Sabi nga, pwede ka magsuot ng damit na presentable, maganda, but if the heart is still old, there is no real change. Ang ganda ng damit mo. Mabaho dati, bulok yung damit mo, pagkatapos pinalitan mo, pero hindi ka naman naliligo. Parang may problema. Di ba? Ang mahalaga, hindi yung damit lang, kundi yung nagsusuot ng damit. Hindi lang yung nagsusuot ng damit, kundi yung puso ng tao. Amen po ba yun? Amen po ba? Sino rito bago damit? Pero isang buwan nang hindi naliligo. Yeah. Di ba? So, di ba? So, tandaan po natin, magandang magdamit, pero mahalaga, magbago ang ating puso. So, what we need is not new clothes. Ang kailangan po natin, bagong puso.
Amen? Ang kailangan natin bagong puso. So, yung the Bible does not say, i-improve ko yung version mo. Hindi sinabing repaired model ka. Minsan pag magpagawa ka ng cellphone, ibabalik sa inyo yung cellphone ko rin dati. In-improve lang, nilagyan ng ganito, nilagyan ng ganoon. Pero yun pa rin yun. Alam po ninyo, ang banal na kasulatan ang natuturo na ayaw niyang ganyan ka pa rin. Amen po ba yun? Ang gusto niya, hindi ka improved version, hindi repaired model, kundi ang nais ni Lord, new creation. Amen? Yung bago talagang ikaw. Kaya nga po, kung atin titignan what this means, ano bang kahulugan nito? Una is God does not remodel the old you. Hindi ka ni-remodel, hindi ka ni-repair, ikaw ay bago talaga. And God creates something entirely new. Pwede yun. Alam niyo si Lord, kaya niyang baguhin kahit ng pinakamasamang tao. Amen po ba yun? Sapagkat si Lord ang bumabago ng puso ng tao. Kaya sa isinilang ng Pasko, para tayo isilang na muli, ang tawag ay born again. Amen? Kaya sa nabuhay na parang tao, para sabihin sa ating naranasan mo, kaya pwede kang lumapit sa akin pag hindi mo na kaya. Amen po ba yun? So, gusto ng Diyos yung pagbabago. Ngayon, there are two Greek words, kainos and neos, na binanggit, translated doon sa salitang new sa New Testament. So, pag sinabing kainos at saka neos, hindi basta new na pinalitan lang ng tubig, tapos ang ipinalit, ganun din. So, kainos is new in kind and in contrast to what we previously existed, so taking the place thereof. Sa madaling salita, ang salitang kainos, yung salitang new as to form or quality is a different nature from what is contrasted as old. Amen? Halimbawa, may tubig kang iniinom, may nagpalit, hindi kinuha, kung saan kinuha yung tubig na yun, hindi ito kukuha, yung magpapalit. Kaya ang tawag natin doon, ang tawag ko doon, is new but different kind. Minsan may nagbigay sa akin ng ang sarap naman ito, mas masarap doon sa nauna. Kasi yung nauna binigay ko sa iyo, kinuha ko lang doon sa gripo. Ito sa mo kinuha, doon yan sa mineral water. Ibig sabihin pa rin yung tubig, pero magkaiba. Tubig. So, ang tawag natin doon ay mineral water. Mineral water means purified mineral water. Kasi tayong lahat mga kapatid, dapat malaman mo na dapat patay ka na kay Kristo. Patay ka na sa kasalanan at buhay kay Kristo. Sino sa inyo nabautismohan na? Yan, nalubog sa tubig. Bakit ka ba inilubog sa tubig? Bakit ka ba binautismohan? May dahilan. Ang una, ang salitang paglubog ay pagsasabing ikaw ay ililibing. Pag ikaw ay lumutang, ano ibig sabihin nun? Makikita na yung pagbabagong ikaw. At ikaw ay aahon maglalakad, ipabuhay mo ang pagiging bagong ikaw. Maraming Christian, hindi kayo iba lang. Ilang lubog na. Kaya ngayon may bagong patakaran ng church natin, isang linggo kang ilulubog. Bahala ka. Pastor, nakakasang taon ng lubog yan, lubog ng lubog, sa buhangin na ilubog yan. Di ba? Kasi nga, hindi kaya akala ng iba, pag nilubog ka, uy, bago na ako, bago hindi ang pagbabago sa loob nangyayari. Amen po ba yun, mga kapatid? Naunawaan po ba ninyo? Kaya mahalaga po, si Kristo tanggapin sa puso natin. Kasi pag tinanggap mo totohanan, yung totohanan tinanggap mo, ang totohanan babago sa iyo. Kaya pagtatanong, bakit hindi pa ako nagbabago? Baka hindi mo pa talaga tinatanggap si Kristo. Mahalagang matanggap natin yung totoo. So, as Kainos creation, we are not sin-like, but Christ-like. Put Christ in everything. Dapat nakikita si Kristo sa lahat ng ating ginagawa. Sa ating pag-aaral, sa ating pakikipag-usap, sa ating trabaho. Kapag kasama mo yung barkada mo, kamusta na bilang Kristiyano. Ano ba ang ating ginagawa, dapat nahahalatang Kristiyano ka. Amen ba yun? Hindi yung napupulaan si Kristo dahil sa ating ginagawa at nadadamay ang lahat dahil sa ating maling ginagawa. So mahalaga sa taon na ito, magiging katulad na tayo ni Kristo. Amen ba yun? Kung kayo may mga anak, di ba yung mga anak, lalo na yung anak mo, kamukha mo. Di ba tuwan-tuwa ka na makita yung kamukha mo, kaugali mo? Minsan sinasabi mo, pag junior na junior talaga kita. Kasi
Kasi kaugali mo, kaasal mo. Pero pag ang anak mo, nakamukha mo nga, pero kaugali kakaiba, anong sasabihin mo? Mana sa mister ko. Bakit ganun? Pag mabait, mana sa'yo, pag salbahe sa mister mo. Di ba ganon? Ang Diyos din ganon, anak kita, kamukha kita, pero bakit ganyan ang asal at ugali mo? Sapagkat ang pagiging Kristiyano ay pagbabago ng asal, pagbabago ng ugali. Amen po ba yun? So dapat yun po ang pagiging Kristiyano. Si Kristo po ang bumabago niya. Kaya sabi ng 2 Corinthians sa 5:17, ang 2 Corinthians to, ito po ay Ezekiel. Okay, sa Ezekiel chapter 35, hindi ko lang nabago yan. Sabi niya, I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. Papalitan niya yung pusong bato ng pusong laman, bibigyan na tayo ng bagong puso, hindi ni-repair. Hindi yung, ito pwede pa to. Hindi ganoon. Ang gusto ng Panginoon, baguhin lahat bago. Kaya sa taon na ito, ang nais ni Lord, mabago po tayo. Isuko ang dapat isuko at hayaan ang Diyos ang kumontrol sa buhay po natin. Amen po ba yun? Ang panahon natin kakaiba ngayon, hindi natin masabi. Kaya dapat lagi tayong handang magbago at handang magpatuloy sa Panginoon. So ang ibig sabihin, you are no longer defined by your past. Yung nakaraan na yan, kaya lagi natin naririnig, there is no future in the past. Past na yan. Huwag kang magsimula sa nakaraan, magsimula kang bago sa ngayon. And, label by your mistake. May sinasabi ng demonyo, oy, label ka, makasalanan ka, salpahin ka, hindi ka na magbabago. Hindi totoo yun. Amen? Pwede magbago. Si Lord ang bumabagka in Christ, kaya tayong baguhin ni Lord. Napansin po ninyo, nung si Jesus ay nasa krus ng Kalbaryo, meron siyang kasamang ano? Ha? Meron kasamang ano? Nakapako siya sa krus. Oh, tingnan mo yung kaliwa mo tsaka kanan. Parang ganyan na. Parang ganyan. Masama. Lahat naman tayo, masama. Pero makita mo ninyo, doon sa krus ng Kalbaryo, merong isang nagbago. Amen? Sapagkat, siguro sila'y nabuhay ng makasalanan, magnanakaw sila, o namamatay sila, pero nung araw na yun, narinig nila ang tinig ni Lord, handa akong magpatawad. Kasi nung nagsalita ang Lord, kasama yung dalawa, sabi niya, Father, forgive them, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Sabi ng isang magnanakaw, kakaiba, pwede pala akong mapatawad, pwede pala akong tanggapin, kahit marami akong mali, may nakaraan ako, pwede pala akong magbago. Kaya sabay sabi kay Lord, ipagsama mo ako pag nag-ahari ka na. Nakita mo yung pangako nila, kaya hindi ipagsasama kita. Bakit yung isa hindi? Hindi kasi nagbago. Kaya kahit tayo nagsisimba, nag-aatin ng church, nag-i-amen, hallelujah, pero hindi tayo nagbabago, hindi pa rin tayo makakasama ni Lord. Kaya tuloy sama ang sabi ng Bible, may dalawang magkasama, ang isa kukunin, ang isa iiwan. May magkasamang natutulog, ang isa'y kukunin, ang isa'y iiwan. May dalawang mag-asawa, kinuha ang isa, iniwan ang isa. Nakakalungkot, gano'n na ho. Bakit iniwan yung isa? May labahin pa, hindi pa tapos. Anong ibig sabihin? May problema ang kanyang karakter. Kaya tayo ho ay inalis na yung label na hindi ka na magbabago. Magbabago pa rin tayo. Control by your failures. Hindi na ho tayo kontrolado ng ating mga kamalian. Amen? Hindi na tayo dapat mag-repeat, kundi bibigyan ka ng Diyos ng pagbabagong loob. Amen po ba yun? Siyempre, meron ka rin gagawin, hindi pwedeng, siyempre, kung nagkamali ka doon, palagi ka pa rin gumagawa ng gano'n, magkakamali ka pa rin. Amen po ba yun? Kailangan, pag meron kang nagagawang mali, tanggalin, iwasan, iwaksi, kasuklaman. Pero kung nandoon pa rin sa buhay mo, hindi mo pa rin tinatapon, hindi mo pa rin inaalis, sasama pa rin sa iyo yun. Amen po ba yun? So mahalaga, yung tinatawag na pagsuko natin sa Panginoon. Tandaan, maaaring maalala natin ang nakaraan. Kasi mga kamalian natin, hindi naman totally nawala sa alaala mo. Pero maganda, but God defines you by your future. And doon sa ating pinag-aralan last week, He holds the future. Palampakan natin ang Panginoon. Kaya ho, hanggang buhay tayo, may pag-asa po tayo
tayo, marami tayong pagkakaling nagawa kahapon, kanina, pero buhay ka pa ngayon, ang ibig sabihin may pag-asa ka pa sa kinabukasan. Tandaan natin. Pangatlo, a new release, the old has gone. Yan ang gustong-gusto ng mga may cellphone. Ano ba yung bagong release ngayon? Ano ba yung bagong labas ngayon? Napakarami ng mga bagong labas ngayon ng mga cellphone na talaga namang kakaiba. Lalo na na-release yung mga AI. Hindi mo na alam kung sino kausap mo, pati itsura nagagaya. Ano ho? Kaya ho, ano ba talaga ang dapat makita sa atin? Ano yung dapat mawala? Yung mga old has gone. Yung mga dati. So, many people start a new year carrying old baggage. Ang problema, mayroon kasing 2026, pero dala-dala pa rin natin yung bagahe ng kasalanan. Bagahe ng tinatawag na mga kakulangan. Ano yung mga lamang kaya niyan? Mga old sins, old failures, old hurts, old habit. Nandito pa rin, dala-dala mo. Kasi may sentimental value sa akin niya. Huwag ka nang mahilig sa ganon. Amen ba yun? Kayo, maglilipat pa kayo sa isang magandang bahay na bagong tayo, lahat ba ng basura, ipapasok mo pa rin doon? Siyempre, hindi na. Kaso maraming mga Pilipino, hindi pwede pa ito, maitabi. Hindi pwede pa ito, ganun. Alam po niyo mahalaga, lahat na nagpapasakit na ating kalooban, lahat na nagpapasakit sa kalooban ng Diyos, huwag na nating isama sa taon ito. Amen? Amen po ba yun? Reviewin natin. Alisin natin sa isipan natin, kay Kristo, kaya niyang baguhin ang lahat. Amen? Hindi ko mabago, hindi ko maalis kasi nga hindi mo hinahayaan si Kristo ang bumago sa iyo. Mahalagang makita po natin yan. Okay. So yung statement na binanggit ni Lord, very powerful ito. Anong sabi niya? The old has gone. Amen? Siya nagsabi niyo, the old has gone. Ano sa Tagalog niya? Anong matatanda? Kinukuha na ng Diyos. Hindi po yun. Hindi po yun. Yung old has gone, yung mga luma, yung mga pangit na ugali, yung hindi nagkakatulong bilang Kristiyano, dapat nawawala na sa tulong ni Kristo. Hindi mo kayang magbago sa sarili mo, mga kapatid. Bakit? Pagka talaga nagkaitan na tayo, kukunin na tayo. Pero hindi ho yan ang ibig sabihin niya. Okay, so, what old has gone? Yung mga old has gone, ito yung mga old sins. Tandaan mo, lahat ng ating kasalanan, pinatawad na. Amen po ba yan? Palapakan natin ang Panginoon. Pinatawad na ng Diyos yan eh. Yung mga utang mo kay Lord, bayad na. Pero sa katabi mo, hindi ko alam kung pinatawad ka. Si Lord, pinatawad ka na. Ano pa? Yung old guilt, niremove na ni Lord yung mga guilt kasi nasaktan ko ang asawa ko, nasaktan ko yung anak ko, nasaktan ko, Lord. Inaalis na ng Diyos yan dahil nakita niya, umaamin ka naman, gusto mo na magbago. Ano pa? Yung mga old condemnation, na hindi ka na magbabago, paulit-ulit, ganyan ka rin last year, ganun ka rin ngayon. Kinansila na ng Lord yun. Kaya dapat ang Christian, nire-rebuke niya ang mga negatibong kaisipan. Pag tinatamad ka, in Jesus, winawasak ko ang spirito ng katamaran, lumayas ka. Alam niyo ho kasi David, kapag siya'y nananalangin, hindi lagi siyang gising. May time na tinatamad siyang manalangin, pero meron isang verse sa Psalm na sabi niya, katawan gumising ka, katawan bumangon ka. Dapat inuutusan niya. Amen ba yun? Kasi yung dila natin may kapangyarihan, kaya huwag mo hayaan na ikaw ay tangayin ng tinatawag na paglayo sa Panginoon. Nire-rebuke yun. Nire-rebuke katamaran sa pananalangin, katamaran sa pagsimba. Lumayas ka in Jesus' name. Ano pa? Yung old life without Christ ended na. Kasi naging Christian ka na, nakapasok ka na. Sabi nga ng Biblia, kapag naging born again ka, you can see the kingdom of God. Pero, pag hindi ka nagpatuloy, you cannot enter into the kingdom of God. Nakita niyo, dalawa yung verse na binanggit doon. Ang sabi ni Jesus kay Nicodemo, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Na-born again tayo, nakita na natin yung kingdom of God. Pero mayroong binanggit sa dulo, unless a man be born in the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Kasi dapat nababago yung Espiritu. Amen? Hindi lang nagbago ng simbahan, hindi lang nagbago ng paniniwala, kundi nagbago ng pamamaraan, nagbago ng buhay, nagbago na sa kanyang mga pananaw. Amen po ba yung mga kapatid? So, napakahalaga ho ng ganyan. Okay. Ano sabi po rito? Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus.
Wala nang pagkondina. Kasi kapag na kay Kristo tayo, lahat ng kasalanan mo, pinatawad na ng Diyos yan. Halimbawa, may kasalanan ka, may mga time, pinasabi ng demonyo, oh, dasal-dasal ka pa, mamaya ulitin mo naman yan. Ano gagawin mo? Sinungaling ka. Si Lord pinatawad na ako, gagabayan na ako ng Panginoon. Ginawa ko lang last week, inaamin ko last week, ginawa ko yun. Last week yun, ngayon hindi ko na gagawin. In Jesus' name, lumayas ka, Satanas. Amen? Kaya dapat itinatakwil lahat ng mga kumukonekta sa iyo para sirain yung relationship mo kay Lord, tanggalin mo na. Amen ba yun? Halimbawa, may cellphone ka, di sa cellphone lagay mo yung talagang mga taong yung nakakatulong sa iyo. Alisin mo na yung mga pag-iinis. Amen? Yung mga nakalagay doon na walang ginawa kundi ikaw ay tuksuhin. Di ba? So, dapat ho, ang Kristiyano, mapalayo na sa masama. Pero pag nagpapatuloy tayo, si Satanas ay nagkakaroon ng tinatawag na kapangyarihan na sabi, nauulitin mo na naman yan, gagawin mo na naman yan eh. Kaya kailangan ng Kristiyano lumalayo sa masama. Ang sabi ko rito, you cannot step into God's future while holding on to yesterday's chains. Mayroong dalawang magkaibigan, nagja-jogging sila sa tabi ng dagat. Sa Boracay ba? Sa Boracay, parang maganda. Ang bilis nila, magkasabay silang nagja-jogging. Pero sa haba ng pagja-jogging, parang bumabagal yung isa. Parang naiiwan yung isa. Bakit kaya? Sa palagay ninyo. Samantalang pareho naman silang mabilis, parehong malakas ang katawan, magkasabay silang tumatakbo. Bakit kaya bumabagal yung isa? Ang sabi kasi ng bakit bumagal ka? Bakit parang hindi ka na makasunod? Sabi niya, nabibigatan kasi ako. Saan? Kasi pala lahat ng makitang shell, lahat ng makitang bato, nakakaiba, kinuha ng kinuha, isang sako na yun, nadalhin. Minsan ganun tayo. Ang ganda ng buhay, ang sarap na buhay, pero lagi tayong pulot ng mga bagay na nagpapahirap sa atin, na nagpapabigat sa atin. Itapon mo na. Amen po ba yun? Pansinin niyo yung mga bodega ninyo, kung meron kayong bodega. Di ba ang ginagawa natin, lagay tayo ng lagay doon? May mga pagkakataon tignan yung bodega ninyo. Baka may mga hindi na kailangan. Ako na! Paluwagin ninyo, magugulat ka. Ano maluwag? May mga tinapong ang hindi na kailangan. Kasi tayo, kadalasan yung mga kababaihan. Sayang ang bote, itatabi ko. Sayang ang baso, itatabi ko. Ay, kutsara, sayang. Ipon ka ng ipon, ang puno na. Pansinin niyo sa atin, mas marami kang pinapatungan, mas marami kang ipinapatong. Di ba? Pansinin po ninyo. Halimbawa, may lamesang ganyan. Dati wala. Linis nila. Lagyan mo ng lamesa. Ang dami nakapatong mo. May sapatos, may medyas, may ganyan. Pero kung wala, kasi naglalagay ka ng patungan. Kapatid, huwag tayong maglagay ng patungan sa kaaway natin. Pupunuin niya ng kasalanan. Amen? Mahalaga po, maunawaan natin yan mga kapatid kasi ang kaaway mo ay nagwawala siya. Panghuli, a new reality, the new is here. Yung bago nandito na. Example ko pang isa. Sino sa inyo nagpalitan ng sapatos? Ng luma? Bakit kayo nagpapalit ng sapatos? Anong dahilan? Maaring yung sapatos ninyo, luma na kapag tumatakbo kayo, naiipon yung swelas. Kailangan ng palitan. Yung iba kasi nangihinayang, pwede pa to. Yung iba naman ay yung sapatos, lumaki yung paa mo. Sabi mo, sayang pa naman, maganda bago. Anong ginawa mo? Hindi mo pinalitan, sinod mo pa rin. Palagay ko, habang lumalakad ka, tumatakbo. Sa una masarap, pero habang tumatagal, nakakapalitos ka. Amen ba yun? So, ibig sabihin dapat, sabi ko nga kanina, idinugtog ko ito, palitan na ang lahat ng yan. Amen po ba yun? Para maranasan natin ang new reality. Ang bago, ang new reality. Sabi niya, the new is here. It does not say, the new is coming. It says, the new is here. Kristiyano ka na, anak ka na ng Diyos. Ang ibig sabihin, hindi mo na kailangan hintayin ang pagbabago, kundi ang pagbabago nandito si Kristo. Kapag si Kristo ay tunay na tinanggap mo sa puso mo, magugulat ka, kunti-kunti mababago ka. Amen? So, kailangan po natin ng pagbabago, a new you. In Christ, starting today, dapat magkaroon tayo ng
New hope. Hello. Kaibigan ko ito ngayon, nabis ko ito ngayon, walang nakakita na. Okay, new hope, new direction, new purpose, and new strength. Sino sa inyo gusto ng ganyan magsabing amen? Pwedeng magsimula po ngayon sa buhay natin yan. Pinapasabi ng Panginoon sa atin sa bagang ito, may pag-asa po tayo sa hinaharap. Palampakan natin ang Panginoon ang natin sa atin niya. Kaya nga po ang sabi ng Lamentation, chapter 3, verse 22, the steadfast love of the Lord never ceases, His mercies never come to an end. They are new every morning, great is thy faithfulness. Kinakanta po natin yan. Ang pag-ibig ng Diyos, sariwa tayong umaga, saan ka pa? Hindi ka mamipilasa sa Kanya, babaguhin ka ng Panginoon. Ganyan katapat ang Panginoon sa atin. Okay, so this year, sa taong ito, maaaring humarap tayo sa maraming hamon ng buhay. Marami pang haharapin. Maaaring you may face changes, mga pagbabago sa buhay natin. Pagbabago sa kalusugan, kasi pag nagkakaedad ka na, whether you like it or not, bumabagal na ang takbo mo. Nung araw, pag nakakita ko na may hawak ng balakang, ay, matanda na kasi. Ngayon, hawak na rin po ang balakang ko. Tambang nga, puro ko sa lumpas dito. Pero maglilingkod pa rin ako. Sabi, Pastor, makakatayo ka ba? Di maglilingkod ako nakaupo kahit nakahiga. Hanggang kaya ko, maglilingkod ako. Kasi this year, ipaglingkod natin ang buhay natin. Kasi darating ang panahon, hihina ka, hindi ka pa maglingkod. Kaya hanggang kaya pa ng katawan mo, ipaglingkod mo na sa Panginoon niya. Amen po ba yan? Kailan pa? You may face uncertainty. Kaya nga pagka nagpupuri, taas mo ng kamay mo. Kasi ang mga hindi makapagtaas ng kamay, ito yung minsan may mga nahihiya tayo. Nangyayari, pero dapat unti-unti itaas mo ganyan. Yung palakpak mo, parang ganyan, lakasan mo na. Dapat baguhin natin. Amen po ba yun? Amen po ba yun? Ang Kristiyano dapat hindi mahiyain. Tumingin ka sa katabi mo, sabi mo, huwag ka nang mahiya. Ang dapat mahiya yung nakahubo. Ang dapat mahiya yung gumagawa ng masama. Kaya kung kay Lord mo ginagawa yan, hindi ka dapat mahiya at sasabihin ng Diyos sa'yo, anak ko talaga yan, anak na anak ko yan. Pero kung mahiyain tayo, sasabihin ko, masama ka niyan, ba't ganyan? Dapat hindi nahihiya yan. So dapat hindi na tayo mahiya. Tingnan mo yung katabi mo, yan dati mahiyain niya. Ano na ngayon? Nakakahiya na. Okay. So, but you will face them, ito maganda, but you will face them as a new creation in Christ. Hindi ka naharap sa taon na itong mag-isa, haharap kang kasama si Kristo. Amen po ba yan? Huwag mo lang isuot ang salitang, I can do all things through Christ who strengthens me. Ilagay mo sa puso mo yan. Amen po ba yan? Na anumang balakid, anumang pagsubok, kakayanin kasi ni Kristo ako sa puso. Yan ang sinasabi ng banal na kasulatan. God is not just changing your year, He is changing you. Tumingin ka sa katabi mo, sabi mo, kapatid, Happy New You. Kailangan ganun po tayo. How do we live as new creation this year? Mabilis po ito. Una, number one is leave the past behind. Ano ibig sabihin? Stop replaying what God has already forgiven. Pinatawad ka na sa ganyan, huwag mo nang ulit-ulitin pa. Amen? Pinatawad na tayo ng Panginoon. Pangalawa, renew your mind daily. Let God's word shape your thinking. Kaya lagi ko sinasabi, read your Bible every day. Kasi pag hindi ka nagbabasa ng Biblia, walang uuhubog sa isip mo. Tanungin ko kayo, pero huwag niyong sagutin sa loob niyo. Sino sa inyo nagbabasa talaga ng Biblia? Gaano kadalas ang minsan? Dapat, sabi sa Biblia, meditate the Word of God day and night. So bakit? Kasi huhubog sa isip at puso mo yun. Kaya, kapag ikaw ay palaaway pa rin, kapag yung salita mo yung medyo papalagbag pa rin, kapag ang salita mo medyo parang may dating, baka yung isip at puso mo hindi nababago ng salita ng Diyos. Kung punong-punong tayo ng salita ng Diyos, yung salita ng Diyos ang huhubog sa sasabihin mo. Amen po ba yun? Read your Bible, mga kapatid. Back to the Bible. Pangatlo, walk in obedience. New life must be lived out, not just believe. Yung bang walk the talk. Hindi yung talk the, yung, kasi ibang iba, salita lang, pero hindi inilalakad yung kanyang paniniwala.
ilakad po natin, mga kapatid. Pang-apat, expect God to work. The God who made you new is still writing your story. Hindi pa tapos ang Diyos sa kasaysayan mo. Maring ang pangit ng kasaysayan ko 2024, hindi pa tapos ang Diyos. Amen? Sapagkat sa kalagitnaan hanggang dulo ng buhay mo, isinusulat ng Panginoon ang magandang kinabukasan mo. Malampakan natin ang Panginoon sa iyan. Hallelujah. So, a true new year, a true new life starts with a heart transformed by Christ. This new year, don't just make resolution. Anong dapat gawin? Make a heart resolution. Give yourself to Jesus and start wearing a new heart, not just new clothes. A new year without Christ is just a new day, but a life in Christ is a new creation every day. So as you step, habang tayo hahakbang sa taon na ito, unang linggo sa taong 2026, alalahanin natin, the old has gone, the new is here. And your best days are not behind you, they are ahead in Christ. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Tumayo po tayo, mga kapatid. At tayo po ay lumapit sa Panginoon. Buksan po natin ang ating puso. At kung hindi pa natin natatanggap talaga si Kristo ng totohanan, tanggapin na natin ngayon sapagkat ang sabi niya, babaguhin ko ang taon mo. Papagpalain kitang kakaiba. Pagtatagumpayin kita. Tandaan po natin ang pagtatagumpay ay hindi lamang panlupa. Bagamat marami tayong pangarap, yung career natin, gusto natin umangat yan, pero tandaan natin ang lahat ng yan ay mababaliwala kapag wala si Kristo sa buhay natin. Tayo po'y manalangin sa Panginoon. Sabihin po natin ang panalangin ito, Panginoon, sa oras po ito, ako po'y lumalapit. Patawarin mo po ako sa mga kasalanan na paulit-ulit kong nagagawa, naiisip, nasasalita. Panginoong Yesus, binubuksan ko po ang aking puso. Tuloy po kayo. Kayo po'y tumira sa aking buhay. Manahan kayo, maghari po kayo. Panginoong Yesus, marami pong salamat sapagkat ang aking kasaysayan ay hindi pa tapos. Maganda ang aking kinabukasan. Salamat po, Panginoon, sa kapatawaran ng aking mga kasalanan. Ipinangako mo sa amin na kung aaminin namin, pagsisisihan ang lahat ng aking kasalanan, tapat po kayo at handang magpatawad at handang lumilis. Marami pong salamat. Ako na lang po manalangin. Panginoon, marami pong salamat sapagkat kayo pong Diyos na hindi nagbabago. Kayo ang Diyos ng beginning. Kayo ang Diyos hanggang dulo. Kayo ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Dalangin ko po, Lord God, ang aking mga kapatid na nandito. Patuloy mo silang pangunahan ng iyong Santong Espiritu. Panginoong Heso Kristo, baguhin mo po sila. Baguhin mo po kami, Panginoon. Na huwag na ho kami maging katulad ng last year. Na lagi na lang sinasaktan ng iyong kalooban. Na lagi na lamang sinasaktan ng kalooban ng aming pamilya. Na lagi na lang kami gumagawa na hindi ka nais-nais. Lord, forgive us, Lord. Turuan mo kami, tulungan mo kami. Lord, dalangin po namin sa oras na ito. Ang dalawang instrumento mo, ang pamalo kapag matigas ang aming ulo. Ang pamalo kapag kami lumalayo sa iyo. Paluin mo kami, Lord, ng iyong pagmamahal at kaya hindi ng iyong tungkol. Alalayan mo po kami sa panahon na kami po'y nabubuhal. Sa panahon na parang hindi na namin kaya. Patnubayan mo po kami, Panginoon. Lord, sa umaga ito, marami pong salamat sa pagkatala po namin kay Kristo may bagong buhay. At sa umaga ito, Panginoon Diyos, kaming nanalangin, nagtiwala sa iyo, ay binigyan mo ng bagong buhay, a new life,
kay Kristo. Marami pong salamat, Ama, sa dakilang pag-ibig mo. Purihin po kayo sa pangalan ni Jesus. Amen. Nakupunin na po tayo. Tayo dito pa ako sa ating break of bread.